There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng Socialized Housing Project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo
Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Halo mga kapatid! At mga loyalista itong ira Radyo DYS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Manuman ito niyo pinanmamatian radyo nga di battery. Mayate, nagtitipid kami kay malit battery. Siyempre kuno, nasarig kami kan Mr. Sun ng may mga solar panel, ng mga radio receiver. Di kaya adton ira smartphone, adton ira gamit, iton panmati, iton ira radyo, DYS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan, ay pinaagi iton PBS receiver apps. Adi 14 minutos na nakalabay alas 9 didihaman na syudad dan Borongan. Kung malapirit itong signal ito ni radyo na gagabahog, ihay, suga naman kamalanid kamadagaang itong sirak ni Mr. Sun. Nagalaom liwat kami, nga madagaang liwat kami niyong i-welcome ito natin pagka-reunion. Yan na nga pan, Merkules nga edisyon. Uy, adlawan kanunay. Ang mga devotee ni Mother of Perpetual Health. Merkules kita ang adlaw katutinga hiton na simana. Abril 22. Anito niyo gin kakabisihan sureness damula kuno ate. Kaya labi niya na hit ka makuri hito naton ginaagian courtesy hinga gratis. Yay, diging gratis. Ikaw nga ito ginaabagay na kasamukan dito naman na Middle East, Daradton, Israel, US of A, and Iran. Sana humud pa inain. Ginaganahan dito natin background music na kapon mahawin. So dito natin mga kapartner, nga mga super taking engineer, mag-upay tira dito mga kang isi. Kapan buo-buo good ini. Ay balita ka mapaso ni Mr. Sun. Mapay talaga it. Maparigo kita bisan latag sa kakabu. Balita dere din nagnanawa Nanay Myrna don imo favoritism. Kuya RV genuine guwapo RV da Diyosa diluwat aniyag kasi guwapo. Dere nagigin si mahin bisan usa ka parigo. Heyo, Kuya Mark. Siyempre, obdan liwat kita natin mga resgaduhan nga mga sa production team. Again, mamayuyo ni Tita Ruth. Production team, tibuok nga staff. Pero sa DYS. May nangani didigin andam nga balita yung Ate Pen. Pagtaga renewable energy nga ordinansa. Ngayon dudso, iton konseho naman. Iton provincial government o sanggunian panlalawigan. I-update kita ni Ate Pen at tungging kakabisihan liwatan atin mga arisgaduhan nga mga bukal board member hiton natin probinsyan Sinirangan Samar kan ulungan segundo nga distrito. Paumuno siyempre ang presiding officer hiton SP amo antun atin besi gobernador Gov Season Gutizan. Again, parahan may mga lakadiw sureness. Uy, labi na natin mga kasagbo nga mga entrepreneur. Natin magiging kasarakayan tricycle. Anira to mga diham na BIR.
Thanks BIR nga iugin extend. Siyempre, manduluwatan natin Presidente adton linehan pagsalawad ngan pagbayad nato natin income tax return para tuig 2025. Tapos may luwat mga quarterly payment. Yay! So di biro ang maging negosyante. Ngayon, pwedeng hirahit nagabubuhi iton aton gobyerno. Ito nabuhis nga ira igin papaangbit. Iniririmit. And it coffers ni Mano Gobyerno syempre namamayag pa ganto natin mga kasagbong nga mga negosyante daraliwat nga kita nga mga konsumidor kinaton tinatangkili labi na hadton medyo magdarudakmel adton walo. Pagpapaglig kita, may natin mga kanya-kanyang papel, partisipasyon, hitpagin vibrant, hitun atin ekonomiya. Pisar hini, natin ginato bang energy emergency. Ada na yung Ate Pen. Sige, kantuon natin. Antes natin. May natin importante nga mga paanunsyo. Pero antes pa iton, kantuon natin ni Ate Pen. Para natin iyang share nga balita atin napapanahon pa naman ini pagtaga renewable energy. Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Anay, makaisa pa. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Ate Pen. Yes, good morning. Maupay nga morning, Ate Sok. Maupay nga aga nga dahiton na namamati yan na hataramdan na sumatestihanon. Yes, kori ka dyan, Ate Sok. Anaton ibabalita. Anaton inigin tambungan nag-cover kita na matihan public hearing kakilip. Oo, tidak naman sangguni ang panlalawigan na session hall. Kundi naging tambungan ini, labot lah na ato na mga magbaralaod han probinsya. Nakadagihapon imbitado adton magkalain-lain nga sektor, labi na adton sektor transportasyon. Kompleto hira pero more on mga taga dinhi ini syudad na Borongan. Nakadaad doon ira mga presidente na toda. May dakita dida mga pictures Engineer RV paki-flash. Nakadaad doon mga miyembrohan SP hira board members PJ Iverdoni, Timmy Campomanes, Attorney Byron Suyot, June Kilitano, Attorney Pearl Iverdoni, Cristel Yadao, Gigi Zacate, Irvin Pormida, ngan hinabol inino, Vice Governor Maricar Season Gutisan. Siyempre, aton mga stakeholders, mga taga DTI, OPAS, DNR, Isamelco, ngan iba pa nga stakeholder lakip adton na akadim. May kalabutan ini Ate Sokhan ginuundong nga duha nga ordinansa or ginproponer nga balaod ni board member PJ Iverdoni adton renewable energy adton paggamit an alternatibong surok. Labi na yan nga animan kita hiton energy emergency ngan ordinansa kontra fuel crisis. Paano ba makakabulig ang provincial government hini nga paghinitaas ito na presyo ito na mga produkto petrolyo ngan sugad man adton kuryente kay may dahiningay natin taga Isamelco. Renewable Energy Promotion Ordinance of Eastern Samar. Mini adton siya hanlaanay Ate Sok nga gin tagad na panuyuanan ini adton pauswagan ang paggamit pagdevelop han renewable energy ang seringpahan Isamelco in diri hira na ubang damo iton gumamit hiton solar panel Ate Sok kay ginpakianhan man nga asya iton ginuundong yan na hiton provincial government nga ni iton old Capitol building iton atuphit in bubutangan hin mga solar panel para alternatibong surok ngan ginaawhag liwat ini iton mga private nga mga establishments bisan iton mga
residential. Kay gidaki ini maminusan ang pinaka goal hini maminusan hin 30% han energy nga paggamit iton mga building hiton provincial government ha paggamit hiton renewable sources antes umabot nga dahiton tuig 2030. So may daghihapon iginlatag ate sok lakip dida hadton sulod hadton proposed ordinance in mga insentibo, for example tax discounts, pinadagmit nga permit processing kasi ate sok ginaawhag naman ang iton mga residential area gumamit ngan tatagan hin insentibo iton mga establishment pananglitan na gamit hini nga alternatibo nga renewable energy like solar panel. Diba, Pen, GSIS may pa-loan ita iya mga membro nga mag-invest kapag taga solar panel hiton ira naman konsumo hiton kuryente. Igin iton gin pahibaro adto ni Attorney Pearl Ivardoni ang mga empleyado hiton gobyerno kon kareg daw niyo magpahimulos kay may didto nasa ring nagpahayag board member Attorney Byron Suyot kon gumamit daw hin mga kantidad 200,000 para hiton solar panel or paggamit na hiton solar energy. Dako talaga iton pakaminos hiton mga sobra na 100 daw ang nababaydan hiton Haisamelco. Pero an kuan hini ginduduso damain ate sok nga magparehistro kita ini nga net metering system nga ikakawing natin ngadto Haisamelco iton halimbawa may da natin solar energy para for example kung may ada kita kadugangan nga enerhiya dida malaki ta magamit kung halimbawa diri na kaya kung may data excess hiton solar nga paggamit natin hiton energy kumbaga itatap natin iton Haisamelco pero kinahanglan magparehistro kita amo iton nga kumbaga miminus-minusan ba kay syempre magasto ka man daman kay parang may dahit na mention dito nga pipirmahan iton electrical wiring hin usang registered electrician nga inhenyero takay dako daw iton bayad kumbaga para mas dami iton magparehistro nga diha Haisamelco kumbaga pagagaan-gaanon iton mga rekisitos iton proseso iton kagarastuhan nga at the same time matagandaman hin tax relief or incentive. So may dahini pagtutukuron nga Provincial Renewable Energy Council pananglitan maaprubaran ini nga sering pa man ni board member PJ amo inhiya iton magpapatuman hiton mga programa mga polisiya pati na adton green LGUs program so ginuobligar ini anako na mention kanina nga 30% hiton energy nga diri maminus hin 30% tikang hapaggamit hiton renewable energy sources. Angan usadaman ay atisok nagpahamtang ini adton Haisamelco ni na ipapabati natin adton namimintana nga pag-increase iton electric bill. Gadaman? Yes, ate. Di ba bago pala nga in-increase? Kuan inihiya, continuing iniha atisok nga Continuing posibleng umabot increase. nga dahin 20 pesos. Iyay. Correct. So yan may dalahin ni suspension para hiton increase na sa ring Ma'am Aisha Grace Abing an nagrepresentar na kadagihapon an Board of Director President Sir Herna possible increase iton electric bill pero nagkamay adala inihin suspension dara na inihin nga pagtaga energy emergency han energy ERC. Pero kung waray talaga mag-increase amo nga gikiknang lani talaga iton renewable energy sources hapag kaya na haat kay long term iton aton kikita natin sok bisan consid ngan tanala mahal iton mag-invest ka ma-invest kita iton solar panel. Dida hiton primero pala syempre dakiton gasto pero hakaurhian talaga nga makakatipid kita.
ngan usadaman hiton mga mitigating measure. Pen, ano Ate man Sok. didahan to hininga gen proponer nga ordinansa adto natin dida mga kapatid, mga kasagbo nga magamitin renewable energies. Pananglitan sug hita pagtaga solar panel. May dabay ra insentibo nga igahatag pinagi nga ordinansa. Parang tax relief, I don't know, kung pahiton kumbaga ada iton han details na halimbawa aton mga establishment, oo, parang iibanan pahira, parang ganon hadton ira naman na tax kumbaga ipapataw kumbaga haira kay syempre di man kita makuri, no. Although wala nga niyat ka mention did ang residential pero igin upod halimbawa gumamit ka no hiton tax relief, halimbawa iton isa melko ba may da less daman ang ililes di dahiton aton kabaraydan, pero automatic man ati Sok nga maiban talaga iton electric bill kon pananglitan kamayada natin alternatibo no iton solar panel. Ngan isa pa ati Sok nga good news nga igin pahamtang naman kay para naman inihiton na mga MSMEs nakadaadton taga DTI nag-o-offer yan na ate Sok para hiton mga micro, small and medium enterprises. Pero importante nga rehistrado DTI ngan kinahanglan may ada kamo business permit nga dahiton dahiton aton mga LGU may daya na 5 million SBC loan attached agency niya ate Sok hiton DTI waray collateral. So 12% la interest per annum. So karagsin gan mga 1% interest la per month. Para inihiton mga negosyo nga apektado hiton energy emergency. Waray service fee. Waray na kung ngan may dapagod grace period ate Sok nga 1 year. So ikaragsin yun hit kumbaga diri kalaan ay susuktan for 1 year. Iton ma-avail hini. Nasa ring naman kay nga tanan man kita apektado. So nga tanan kay nasa ring Director Bimbutan no ito naton OIC Provincial Director hiton DTI in nga tanan almost or 99% hiton mga negosyo dinhi Eastern Samar is MSMEs. So karegsid ngun in nga tanan ini in qualified adala ini ate Sok hiton talaga kamaungod kay nasa ring hiya although may da na mga suga hini nga mga pautang dinhi aton kumbaga diri magungod kuno iton mga taga Eastern Samar umutang kay nahadlok pag-utang no kay syempre baraydan man, pero iton importante la rehistrado iton imo business name DTI ngan may dakaliwat business permit. So ginaawhag adton mga negosyante labi na yan na kay apektado man hini nga pagtaga energy emergency pautang up to 5 million nga waray collateral, pero kung umabot na ate Sok 20 million may da na collateral. Ang kaupayan hini kay 12% per annum ngan waray may the grace period nga 1 year. Pwede na diri kumadiha DTI, kumadaha DTI, pwede nila online nala gamit iton iyo cellphone. Pero pwede gihapon magpatutdo may daman mga negosyo center iton mga LGU nasa ni Sir Bimbo, may da naman mga negosyo center di dahiton kada bungto. Ate Sok aton daw ipabati pahayag ini ni board member PJ ansyahan ini Engineer Arvino nga katadto na video aton iya pagsumat nga kinahanglan daw maging andam ito na bugos nga Eastern Samar hini nga nagpapadayon nga paghinitaas hiton presyo kay diri ila damain dara hiton petroleum products kay pagtaga transportasyon gamit man hin diesel, so may dana domino effect hiton mga basic commodities, pero nagpatapod ang DTI na siring waray nga da pahiton kamayo ate Sok adton nga da pahiton na kamayo adton suggested retail price nga dati April nga napadayon ito na ira na everyday na iton ira price monitoring ate Sok. So aadihi board member attorney PJ
para naman hiton kamahinungdanon nga maipasa talaga ini nga mga balaod nun nga ginuondong aton pamatian hi board member attorney PJ Iverdoni. That seeks to address a current crisis that we have, the sharp rise in fuel, not just in Eastern Samar but in the entire Philippines, but especially here in Eastern Samar because alam niyo naman we are isolated geographically. Nakahiwalay po ang Eastern Samar. Lahat po ng wala naman tayong fuel source dito sa ating probinsya. Lahat ng fuel natin galing sa labas. We are a net importer of goods. Correct nun, nga tanan or majority mga kinokonsume dito ang Eastern Samar, tigang agawas. Ibig sabihin, lahat yan pinatransport. Nga tanan pinahanglan ni fuel, nga tanan pinahanglan ni diesel. So pag nagtaas ang presyo ng diesel, magtataas nga tanan ang presyo ng mga bilihin. Kaya nga po, ang reported inflation ng PSA sa Eastern Samar, umabot na ng 4%. Wala pa yan yung effect ng fuel crisis, ha? So we can expect that in the next few weeks and months, pwede pang tumaas. And we need to be prepared as a province. Hindi lang yung provincial government, but most importantly, at mga mulupyohan atong probinsya, kinahanglan andam, kinahanglan aware na pwedeng mag-iha ini nga crisis, kinahanglan magbago ang atong mga daily routine and patterns. Hindi pwedeng asyagihap. Kasi kung titingnan natin yung even the most developed countries, like South Korea, yung Prime Minister nila nag-speech, nag-issue ng resolution na nga tanan kita kinahanglan magtipid, nga tanan kita kinahanglan mag-conserve ng energy, nga tanan magbuburblik. Kasi ito, hindi to kaya ng provincial government or ng city government. And yung nangyayari sa Kagawas, sa Middle East, it's outside of our control. Wala kita may himo ito, magyerahin na, wala kita may himo. Pwede natin magawa para atong kalagalingan, mag-andam kita. We need to develop systems that would prepare our province and our people for prolonged rise in fuel cost. Nandito na ba yung mga mabuti meron that paghatag doon ni board member PJ Iverdoni nga pag-aghat ba hito na provincial government, mga local government unit maging preparado pag-andam hito na posibleng nga pag-inihapain nga krisis, magbago daw ito natin adlaw-adlaw nga pamaagi nga maging responsable paggamit hiton enerhiya. Adi naman Ate Sok, anako na sabi kanina nga increase iton electric bill. Hala daw aton himayon adi nga pahayag nagkakamay-adain hirahin na diskusyon board member PJ may dapakiana nga da naman kan Miss Aisha Grace Abing iton chief iton corporate and planning division iton Isamelco kapod niya Sir aninan aton presidente Ate Sok Sir Herna. Yeah, Rinaldo Herna. Oo. So, adi ato na pamatian. Increase natin, in-announce natin nila. So, mas maganda kung sabi niyo magkakaroon ng increase ngayong May, although this is not due to the rise in fuel cost yet, di ba? Because of the ERC issuance. So, magkano ang magiging increase? Sa ngayon, sure, hindi namin siya exactly ma-identify, pero we are expecting na yung rates natin, more or less, hindi yan magiging mga less than 1 peso siguro ang i-increase natin. Kaya ko po sinasabi because wala tayong pending na kailangan ipasok. Unlike sa Meralco,
meron po sila yung staggered na payment for the past on. So for that amount pa lang po, ma-identify nila na minimum increase ang possible yung in-staggered nila. Sa ngayon, hindi po namin in-staggered yung 7M since in-expect namin na baka mag-increase, mas lalo i-increase, pinas-on namin yun. So wala kaming pending na to be passed on to consumer, kundi ang depende lang sa magiging power bill natin monthly. Okay. Ngayon, my next question is, ano ang possible effect ng pagtaas ng fuel diesel sa rate nyo sa susunod na buwan? Sa mga susunod na buwan? Considering, and mainly we ask na pwede kami ng copy yung ERC resolution. Ano ba ang nakasulat mo sa ERC resolution? Anong previous to? ERC resolutions, sir, po regarding sa decision. Regarding Regarding sa order. temporary suspension. Forward po kami, sir, doon sa, order ni, forward kami doon sa order ni ERC. So, sa ngayon, dahil, actually, kung wala pong order ni ERC, ang expected natin talaga na increase sa ating generation is pwede pumalos to 10 pesos. Pwede tayong umabot ng 20 plus per kilowatt hour. Pero because of this suspension, doon po, na administered po ni ERC, so nakokontrol po natin yung pricing. Kasi doon pa lang po sa coal, which is malaki po yung portion ng coal, ang secondary pricing po nila is 6 pesos. So doon mag-e-end sa 6 pesos. Yung suspension ba ng ERC, meron period? Wala pa. So mag-a-announce po sila if extend na po nila yung So, sino nag-absorb ng shock present? yung generator. Ayun din, yung... That is why po kung sobrang malaki yung kakulangan ng generator, pinapapag-apply din sila sa ERC to approve na i-pass on nila. Mag-undergo pa sila with the approval ni ERC, and then ang instruction usually ni ERC for that is to spread the costs para hindi po siya malaki yung impact with our generation. Kasi we cannot afford that, no? 10 pesos per kilowatt increase. Naalala ko yung first time na nagkita-kita tayo dito for a public hearing, dahil pumalo ng 17 pesos per kilowatt hour, and ang dami kumain. That was due to the Russian-Ukraine war. No? And kung 10 pesos, magiging 24 pesos kung sakaling masyadong masakit. Pero what we need to do is to prepare in advance and be vigilant. No? Kung sakaling malift yung suspension ng ERC, no, kailangan maging aware bawat istehanon na posible tumaas yung rate ng Isabelco ng ganun kataas na hindi naman kasalanan ng Isabelco dahil sa external factors, para tayo ay makapagtipid. Lahat ng buong probinsya ay magtipid dahil napaka-laking taas nun kung sakali. Kaya nagpapasalamat tayo dahil merong temporary suspension. Dahil kung wala ito, siguradong aaray tayo lahat. So, thank you. Any questions from... Alright, so Ate Sok amo adto an balyo ay hin pakiana nga nabaton from Isamelco darahin ni Ate Sok nga ERC issuean sa may ada temporary suspension para hini nga posible pag hinitaas hiton aton bill per kilowatt ang posible umabot nga dahin 20 pesos kung magpinadayon iton samok dito naman ha Middle East kay aram naman natin coal man Ate Sok iton aton gin kukuhaan iton generation nga source tikang hiton coal. Waray na ngayon pala kita from hydro diniha aton di ba may dahadto ang Taft Hydro kay natapos na adton ira naman kontrata
Ate Sok. Daradamahin kay diri mga andamain reliable. Ate Sok, labi na yan na kay mapasuit panahon. So kulang damahin tubig. Kumbaga no, iton dida nga surok pero nahuman na adton iya an aton kontrata. Manakuha adto kundi ak nagsasayp mga 5 megawatt. Takay may da kita daman alternative pero gutila daman didto hasur nga aman huray ba iton nga source daman hin hydro pero gutila daman ka porsyento hiton aton demand talaga. So more on ngadto pa kita talaga hagawas. How about ang geothermal kasamang pen kay iton Pilipinas noted bang kunta kita nga kita iton numero 1 nga itaton na producing late di ba? Oo, pero waray kita hit pa kasulod dida an aton local nga co-op dito pa kita haluzon ang tikang pahagawas Ate Sok adton surok coal pa. So asya niya na nga kinahanglan talaga magtipid. Diraat kasamang pen ani go uminto? Posible nga uminto? Posible umabot. Ngadtuhin sugahit nga 20. Ibanit at presente yan na nga pira 17? Oo. Pero may da man lahat ang staggered man ini Ate Sok, di ba? May da na 1 peso or diri na abutin koan. Pero ini talaga kung magpinadayon, although may dalahin kuno yan na, diri lang igin papatuman ini nga tuloy-tuloy nga suspension ang ini nga increase darahiton suspension, temporary suspension haton ERC. So asyain nga nananaling kamot iton aton gobyerno provincial para naman makatap iba pang labi na renewable energy para naman makabulig nga dahiton aton mga konsumidor nga hikita mismo. Ada talaga hiton solar Ate Sok. Mabuga talaga iton primero. Pero kung aton kikitaon daman, imagine may dakita mga friends nga may dahira makahiwad na nga nag put up talaga gidadakyan uminto. Iban didahaton ira naman kada bulan nga bill. Okay, bisan pa man kasamang pen itong mga oil producing countries so ganitong Saudi Arabia may tumira mga solar power fields pero mga disyerto. Ipapasuid ita ira kuan mang ko inswak na swak iton solar energy. Oo. Adi naman Ate Sok, pamatian natin Sir Pedro Bimbutan more than 1 minute lain an iya naman Bimbo Pedro, may ngayon Pedro itan may Bimbo. Pedro. Taga di taga di iyo Ate Sok. Ira Sabang South. Correct. Oo. Kasen very chef kapanain, approachable, accommodating. Iba talaga kung gwaping taga damay tiyan. Yes. So, mga baltok, di ba? Adi, ato niya naman ini pagpahibaro, mahitungod ini nga SBC loan, SBC Small Business Corporation, attaching inihang financing arm, iton Department of Trade and Industry. Adi, mga MSMEs, pwede ka mo hinihumoram, waray collateral, mabubo aton interest, 1% per month, may the grace period nga 1 year, adi aton masasaydan kan Sir Pedro Bimbutan, ito IC Provincial Director, hiton DTI, Eastern Samar. Through the SPC, I'm happy to announce that if you are a business owner, yan na sir, pwede ka umutang kay Small Business Corporation up to 5 million pesos without collateral with 1 year grace period, okay, at 12% interest per annum. Kung affected ka, hit crisis yan na. Okay. So everyone is affected. All business owners, especially yung mga MSMEs, we are encouraging them to go to the DTI para mag-apply ng utang. You can actually apply online. You don't have to go to our office anymore. Using your cell phone, pwede na.
up to 5 million without collateral, up to 20 million with collateral. Okay? 12%. Yes, sir. Go ahead. So your presentation a while ago, you said earlier that 99% is Sir Samar. So lahat yan yung 99%. Yan, tama po yan. We are encouraging all 99% to apply, but not all of them are willing to apply, Your Honor. Kasi high stern Samar kasi, this is my observation. Pagkabot na nitutang, mga hadlokon pa, itatong mga MSMEs. Very, very, very worried, anxious, cautious. That's why we are encouraging to come to DTI tomorrow. Ang importante lang, itatong business must be registered with the Department of Trade and Industry. Parang dapat rehistrado ka at may business permit ka sa munisipyo. Para legal ang approved SP. Alright, so amadohi Sir Pedro Bimbutan, ayan naman na pag-awhag at isok mga kabarangay kung sa kahiton na mga MSMEs nga apektado, kinukurian darahin niya kay Pen, hinungay ng diri apektado. Hinungay niya ng diri apektado. Amo na nga nan siring ni ni Attorney Suyot kay nga tanan maapektado, so nga tanan pwede mag-loan, nga tanan importante la may daka business permit ngan registered ka DTI adton imo naman negosyo. Sige, pwede na kamo kumada ngan pwede naman kamo sumulod may dahiton link or paano ka dito ma-browse ka dito hiton SBC ngan apply ka dito hiton inina nga pagtagalon waray collateral kun umabot 5 million sumobra na nga ni may da na collateral. Ang importante habuban interest ngan grace period nga 1 year. Sige, pwede na magpakiana nga dahiton mga negosyo center hayo pinakaharani nga lugar. Alright, so boss na lang ang iba ate sok may dagihapon pira pagtag agriculture ngan iton ginbubuhat hiton hiton OPAS, hiton Department of Agriculture, pamresyuhan, ngan adton arungot naman hadton transport sector. Ako nala daman haliputay la ate sok kay nakadaman ang transport sector adton ira daman dida hapag kahalipot ginaaro ayuda from the provincial government. Kay kuno nataga naman kamihan national through DSWD, through LGU na mamangpangan na aton ira 100. May sano na ate sok nga ira voucher. Aton ini antabayanan kasi hiton Huwebes magkakamay din special session regular session iton sanggunian panglungsod syempre naaprobaran naman adton ordinansa ginparigunahan konseho adton ordinansa pagtaga fuel subsidy program at LG Borongan. So kikinahanglan mainin na pundo, so kinahanglan liwat iton mag-aprobar hin appropriation ordinance. Kay maaraman kita nga baramen hiupodhan pag-budget ito naton mga LGU so gadan syudadan Borongan so itatabuhin mga ngalap inhin pundo may daiho forgo nga mga programa o proyekto para ini mapunduhan nga fuel subsidy program ipinagihan fuel coupon iton LG Borongan. Target nga niya naton si Tiormi ni Mayor DA nga antes magatapos adton Abril in maka-roll out na nga ni didiha Mayor's Office sa padayon na aton pag-submitar adton mga tricycle driver. Haros pareho la kasamang pen ang mga requirements an iregan submitar han kanan DSWD naman nga cash relief assistance may lahiya dugang adton business permit o mayor's permit na kinukuha din hadton mga nagtra-tricycle din naman na LG Borongan ipinagihiton BPL o business permit and licensing office and adon LG Borongan ipinaagihiton City Administrator's Office kasi adton lead nga buhatan nga magpapatuman hinin magpapagawas liwat hapsay nga sistema para ma-sureness nga magiging tuhay iton implementasyon hini naman kay gin tatarget nga 1,200 nga mga trike driver laki pa inli lima hini nga mga pump boat operators ang makakabenepisyo.
So pareho da mait ati sok aton ira didi gin aaro ha provincial level naman, pero sa ring pa man ni board member PJ pareho daman kay para yan nga 2026 huray man kun tait mahiupod didahaton ira naman na pondo insugad hiton nga mga kahiwadnan nga ipanahatag. So waiting na daman kundi diton kukuha pananglita naman ng magkamay-adahin sugad nga ayuda from the provincial government. Pero bisan pa man upod iton upod it dida naman hiton gin proponer nga ordinansa ang paghataghin mga kalungganayan nga dahiton mga apektado nga mga aton mga mulupyo labinaan na transport nga sector. Iton OPAS naman may dalawa tira mga programa tie up with Department of Agriculture kay nakada naman aton PAFC aton Provincial Fishery Agriculture Atiso Council an ira daman kunta pag-aro damahin bulig kay syempre hapag uma ginagamitan man damanhin fuel labi na atiso kay may dataman daman mga paraguma nga nagamit damanhin mga traktura. Yes, atisok amo ngani nga kumbaga didahan sa daman nga hirohimangro may dahat to taga DA ira daman gin kukuha kon hinubad ton tatagan kasi atisok an tagadahan traktura na plite man light hira. So ato nagamit an mga sigyunta nala mga tenant hinuan tatagan kay hinuan na gasolina anagamit anagamit gad kay an dito namang kuntahan inihan guidelines an may da traktor nasa ring namaan mga paraguma limit amon traktor pero hikami anagamit hikami anagasolina. Pareho ito trike driver hiraan na gasto pared gasolina nahatag nala hiradaman hinanit boundary ngadahan tag-iyan tricycle kun dire ira aton nga tricycle ang iragin pero hiraan tinatagan ate so hiton nga coupon pero suga daman kunta didihiton na kanan agriculture. So gabahit nga mga restoryahan sa ring paman maupay adto nga public hearing kay naggamay-ada hin restoryangan may dadaman dito representante ate sok hadton tag-iyahin mga gasolinahan kay may daman nagque-question kay nga nag-iiba-iba. So itim batch tuting iba-iba. Itim batch tuting asya daw kuno ita pinakahibubo 83 gasolina. Didi naman hitamon anyaw 89 pa ito nakaltik sabang. Oo. Usa naman yan nagya kandida ate sok siguro basta na light hi board member excuse me GG Sakate kasi may dahira dito gasolinahan. In behalf adto niya pagyakan hinusang nagtatagihan gasolinahan although board member hiya may dahira sinyun Petron iyaton hiningadnan. Hataas man kuno iton iton presyo nga igin hahatag hiton supplier nira. Oo. Nga diri da makunhira mababasol kun kay nga nag-iiba-iba from sugahin nga munisipyo din ato na syudad nag-iiba dito naman haira kay na dependera kay hirangayan may dit nira sinusunod naman kun pera iton igin na deliver ngan kumpira ang presyo may dahiton limit kay kun magpanunubra hira han nag-deliver haira may dadamhit nira pataw may dahiton penalidad may da nga ni daman kuno one time nga mas maupay na lang nga ni kuno sa ring ni board member JJ kun din hinala kami kuha borongan kay mas habubo palugod han igin hahatag susupply haira nga tikang hatakloban ate sok. So siring paman hiradaman na uba hiradaman in nabuburong kun kay sugat supplier na lugod mas mamanhataas kumpara han presyo dinhi han iba nga mga bungto or dinhi aton ha syudad han Borongan. Asya'y kakulup nga nakanhingayan adton taga Department of Energy. Angayla. Kakulup naglibot kay di ba may dahad to big time rollback. Kung nasunod ba siguro may dahit kadugangan nga aton ma-interview hi board member PJ kay ikakadahiya aton result atisok. Aton may padamang gasolinan din natin nga diri nagbubutang hita presyo. Oo, talaga. Big no-no yan. Kay sa ititon na mga aludaydayan nga kinahanglan talaga aton igpahibaro aton pamresyohan kay agin puputakti at isok aton DTI han mga truck drivers kay kuno nga pamresyohan hiton diesel diri niyo na
re-regulate na sa ring naman DTI basar hiton sugay ning Republic Act dirit amon kanan DOE ton. Pero likely la naman gintapan DOA adton mga LGU adton pagmonitoran presyo. Correct. Bisan nga ni dinhi aton ngayon ate Sok, ang gintap hadton Department of Energy adton Isamelco. Kirangayan iton daily monitoring ipapasa naman nira ngadto ha Department of Energy. Kakulip naman na kanhi among nagkararahigos adton na mga tag-iyahin mga gasolinahan nabantad aton sa Eastern Samar. Pagsunod pera nira rollback na di ba ang 20 pesos diesel within that range ba in nakabaton hira nakapagpatuman hadton igin mamando nga rollback tikang naman ha Department of Energy. Alright, so ate Sok, amula na ito na ato na balita pagtaga pitad iton provincial government makabulig-bulig naman la iton epekto iton energy emergency dinhi aton probinsyan sinirangan sa Amar. Tikang dinhi field ati Pen Pumida nagbabalita. Back to base. Thank you ate Sok. Da mga salamat kasamang Pen Pumida nga dulane kita kan Kuya RV the Diyos. Maria Jose? Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid kaban! Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, thanks much, Kuya RV at ngayon pahinumduman pagmamahal. Ang garing la pag-ibig, sangko naman kami, laminan mga taga-club, 5,000. Mapait Kuya RV, kinasiring waray service fee. Na pinakaibubo pang interest para to. Asya ba na hearing aid? 6%. Dako na tiya nga, kung kada bulan, 0.5%. Tapos nakukuhidang income na pag-ibig baga ni tata ni ginuhulog kunit didto nagawa siya nga savings account. Parang hulog natin na bangko nga savings na income hiya. Tapos nadak naman ito atin didto munar nga iginihinulog. Hinulog ang lahiya. Sana all. Oya dira Jennifer Golmatico ito ni mga tugon. Sige, anytime soon atin it mahi papadangat nga nun tutungdan. Oh yes, ang kananay merda naman tugon. Matipaw kita City Hall. Kay gidahaton good morning Eastern Visayas. Din ba to Kuya Jebik Ipis? Nga LGU ayu dapit in mag-PPO today. Kanan pagtaga social pension program ang national government. Sanay kami naman didi nga side. Itong Eastern na Visayas. Anay, atun mga yan nagpalistahan kasalang bayan. Yan nga tiarabot nga Hunyo, bulan ng Hunyo. Ginpapahinamdam ka mo hiton buhatan hiton City Civil Registry adton igintugon na iyo nga mga requirements hinay-hinay na kang pagsubmitar nga dihiton ira buhatan. Kung ano at nga mga katugunanan hiton atin City Civil Registry Officer niyo Ate Malu Maria Luisa Asol III kumanit niyo nga mga requirements
Libre pa naman inhiya, di rin kamuan mabayad aton pagtaga Sinumar nga may dokumento ini nga iyo kung ta kinukuha. Di naman ha PSA, Philippine Statistics Authority, pero niya nga kasalang bayan LGU aton magasto. Nagagastuhan syempre aton mga papotocopy dyan, nagpamasahe nga di City Hall. Balitaw gin papaidag-idag na kamo aton mga nagpalista pag hinay-hinay na kang pagsubmitar aton mga requirements ang mga igintugon na iyo ni Ate Malu di City Civil Registrar. Tapos aton na mga nakasubong natin nga nag-apply, nagkompleto han mga dokumento para han iragin aaro nga kopya han live birth, certificate of live birth han ira mga patata nga didto panganak ha mga igrayo nga lugar gawas sabton Syudadan Borongan, may didto Romblon, may Habatanes, didto Mindanao, ready for pick up na adton na sabi nga dokumento, certificate of birth. Nahit aton masunod nga pagka-reunion ha kasubong yes itong afternoon aton tatag-usah pan nawagi kay pira palaira adto nag-claim adto hinina nga dokumento. Para diri anugon adto niyo pagtuman ng mga requirement kan gigimportante hipadamait nga mga dokumento ito niyo mga patata. Labi na nga diri mag-iha entrada da iton klase, ginaaro da iton niya nga dokumento di naman high school. And para liwat adton atin mga kasugbo nga mga trike driver ang Syudadan Borongan, trike driver basta trike driver dili ta kananan mga membro hanto da basta tricycle driver Syudadan Borongan nga diri mga paso updated han mga docs kung ano niyo dokumento ang igin-submitar hanton yung liwat pag nga maka-receive kamo hanton CRA Cash Relief Assistance sa National Government asyadaman ito niyo sa submit nga di naman na Mayor's Office adahi kuya dit busa nga niyo Ate Annalyn ready pagkarawat hanton mga dokumento. And nahidugang lahya adton mayor's permit kumo nagtra-tricyclean dinhi naman na syudad Hano Borongan. So siya laitya. Tapos nagpapakian na daman kung san udaman ang masunod nga roll out ang DSWD. Diba? May hantolina natin pag-submit. May 202 nga mga trike driver ang nakalanat hin pag-apply. So far, waray pa daw good abiso. Ang DSWD Regional Field Office 8 kung san o naliwat hira mag-roll out. So ban ika, duha na ang akug na hanto ang distribution ang CRA, Cash Relief Assistance ni Mano Gobyerno National nga dihan natin mga kasagbo nga mga trike driver ipinagit DSWD din natin harayon 8 DSWD Regional Field Office 8. So nagpapanlapos kita in 4 minutitos. So din kita mahinay-hinay nga masalibagyo touch match nga dadto nag-join na ato na live streaming uyadi. LG Tapalya Esplago upay nga aga ate pa shout out. Mahaburot. Uy. San Julian, kumusta kantato? Nanmunga ba ang imangga? Para kami makaharbat. Ay, kumusta liwat dinan mga di. Uy, gasyan kaging kakabisihan ni Kuya Tato. Adi naman ni LG Tapalya Esplago. Iya naman didigin great shout out itun iya asawa kan Carol Ann Brosas nga natun iya anak hikaylin. Ngan hikit, damo nga salamat sa ring ni Edgy, likewise. Yes, upad-luwati nanay iya. Nganan mamati damay ni Monitoring Center damay ni DYS Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan. Tahalahu, ang aran po iton amon ni Sem, kan Ate Ruth Rivera Abunda, kan Chef Ticudes, kan Kuya Buboy Ruben, iton amon admin. Siyempre, ang aton didi, mga super taking engineers. Genuine, gwapuan favoritism ni Nonay Myrna, nga ni Engineer Mark, Ate Sukpo, hasta ang wasunod ng higayon. God bless and God willing.
Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Tupe, nandiyan pa rin ba? Akala ko kasama pa rin dito eh. Sige. Hello. Ano bang masarap na merienda ngayon, Tata Rolly? Nung nakarang araw, buko juice eh. Nilagyan ng konting gatas. Sosyalin, no? Pero iba, diretso na kaagad. Mas masarap yata yung ginagawa ng iba. Yung ginagawa ni Kakiko, pipino at merong kasamang pipino ng lang tamang-tama. Lalagyan mo ng konting kalamansi. Oh, ayos ba yun sa inyo? Pipino, o kaya diretso na lang, pipino juice. Oh.